Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-15 pagsambahay na ating sinasagawa. At sa araw na ito, ating pong ipinagdiriwang at ginugunita ang pagdiriwang ng 4th Sunday after Pentecost. Sa araw na ito, tayo po ay patuloy sa ating pagsasama-sama sa pagsamba sa Diyos, sa pagpupuri sa Kanyang pangalan at sa patuloy nating paglilingkod. Tayo po ay maglaan ng saglit na katahimikan ng pagbubulay-bulay ng ating mga puso habang tumutugtog ang ating mga tugtugin. Tunghayan mo at tugunin, O Yahweh na aming Diyos. Ibalik nawa ang lakas namin ng hiningay di malagot. Lubos kaming nananalig sa pag-ibig mong matapat, nagagalak ang puso namin dahil sa iyong pagdiligtas. Aawitan ka namin, Yahweh, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihan sa amin ay iginawad. Tayo po ay patuloy na magsama-sama sa pagpupuri sa ating Diyos. Ating awitin ang mga awit ng pagpupuri, langit ang nadarama, at tinig ng pag-aawitan, himno bilang 70. Tayo po ay umawit sa ating Diyos na may kasiglahan ng ating ipahayag na sa piling ng ating Diyos ay langit ang ating nadarama. Langit ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala nang sa'yo'y maiaambing, ang awit ko'y iyong hingin. Langit ang aming nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla,
papuri ni kapatid Almira Reyes. Tayo po ay manalangin. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po na kami ay muli niyong pinagtipon-tipon sa aming kanya-kanyang tahanan upang ganapin ang aming pagsambahay. Nawa po, Panginoon, ay Ikaw ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Ikaw ang humipo sa bawat puso na mga nakaharap sa iyo, Panginoon. At nawa po ay patuloy mo po kaming pagpalain. Salamat, Panginoon, dahil lagi ka nandyan para sa amin. At ngayon po ay nilalapit namin sa inyo ang aming gawain. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaan sa maririnig naming mensahe ngayon. Ito lang po aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po sa pagkakatayo ang mga may kakayahan para sa ating sagutang pahayag. Huwag na nating paghariin ang kasalanan sa ating mga katawang mamamatay upang hindi na tayo maalipin sa masasamang pita nito. Huwag nating ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop tayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo nating pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Tayo pong lahat, sapagkat hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan, yamang tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Paghatiin natin ang Diyos na liwanag hanggan. Purihin natin siya na dulot ay kaligtasan. Purihin ang tawag sa sambahan. Diyos ay Makakaupo na po ang kapulungan at tayo po, ang bawat isa sa ating mga tahanan, batiin po natin na sumainyo ang kapayapaan ng ating Diyos. Sa ating pong patuloy na pagbati sa ating mga kapatid, atin pong binabati ang mga kapatid natin na sumapit sa kanilang kaarawan nitong nakaraang linggo at sa magdiriwang ng kanilang kaarawan sa darating na linggong ito. Atin pong binabati sina kapatid Brian Faith Doblas, June 22, Reggie Balanon, June 22, Janet Encherto, June 25, Mark Joshua Reyes, June 28, Precious Kate Patricio, June 28, Gloria Asi Reyes, June 29, Rosalyn Esperida Panambo, June 20, at Bianca Panambo, July 3. Atin po silang awitan ng maligayang bati. maligayang bati sa inyong pagsilang. Diyos ang siyang magpala ng mahabang buhay. Happy birthday po, maligayang kaarawan, gayon din sa iba pa nating mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan at anibersaryo. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataon pong ito, binabati po natin ang ating buong kapatiran sa Imus at sa Karumati sa ating pagpapatuloy ng ating pagsambahay, sa ating ika-15 pagsambahay. Ngayon din po, sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-4 na linggo pagkatapos ng Pentecostes o 4th Sunday after Pentecost. Muli po, pinapaalala po sa bawat isa, sa lahat ng ating kapatiran, patuloy po tayo sa ating gabihang panalangin pangpamilya sa ganap na ika-9 ng gabi. At gamitin po natin ang ating mga nakikita sa ating Facebook page na Witnessing Christ Today. Sa pagkakataon pong ito, inaanyayahan din po natin hindi lamang ang kapatiran sa Imus,
kundi maging ang kapatiran natin sa karumati na magpadala po sa inyong lingkod ng inyong mga patotoo sa inyong mga buhay upang maibahagi ito sa ating mga kapatid. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, tayo ay patuloy na lumapit at dumalangin sa ating Diyos. Tayo ay sama-sama sa paglapit sa Kanya, awitin natin ang awit panalangin, ang taos-pusong dalangin. Kung manalangin sa tuwina, ang buhay ko'y iginhawa, ang damdamin ng mga palagasin at sisigan. Agad natin hanapin siya, palarong walang sala. Ang Diyos natin ay sasama kung magtiwala sa Kanya. Inaanyayahan kong tumayo ang mga may kakayahan. O Diyos, aming magulang, sa mga pagkakataong ito, lubos ang aming mga pagpupuri at pagpapasalamat sa mga biyaya at kaloob mong mga pagpapala sa bawat tahanan. Pinagpapasalamat din po namin ang mga karagdagang taon at buhay na ipinagaloob mo sa aming mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan at gayon din sa mga mag-asawa na sumapit sa kanilang anibersaryo. Dinadalangin namin na patuloy mo nawang ibuhos sa kanilang iyong pagpapala sa ayon sa kanilang pangangailangan. At gayon din po patuloy mong bigyasin ang kanilang mga sambahayan. Dinadalangin po namin, O Diyos, na patuloy at ipinagpapasalamat na sa mga pagkakataong ito kami iyong binibigyan ng kalakasan, ng buhay at inilalayo sa anumang mga karamdaman. Patuloy namin dinadalangin ang aming mga kapatid na ngayon ay nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa at nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya, gayon din ang mga malalayo sa piling ng kanilang pamilya. Dalangin namin nawa po, O Diyos, samahan mo sila, bigyan ng iyong kaaliwan at patuloy mo nawa silang kalingain, palakasin at bigyan ng kasiglahan sa kanilang mga ginagawa, lalo't higit sa panahong ito na patuloy pa rin ang pandemya. Dinadalangin din po namin ang aming pong mga magulang na mga nasa edad na at ang mga kapatid namin na mayroong mga karamdaman sa kasalukuyan. Dalangin namin, nawa po sa pamamagitan ng iyong maibiging kamay, ng iyong mapagpagaling na kamay, idampi mo nawa sa kanilang mga katawan, sa kanilang lupang katawan ang iyong pagpapagaling at patuloy nilang tamasahin at tanggapin ang tagumpay ng pagkabuhay ni Kristo Jesus na patuloy na nagbibigay ng buhay, kagalingan, pag-ibig at kalakasan. Dinadalangin din po namin sa inyo, aming Diyos, ang aming pong bayan at ang buong mundo sa pagharap sa COVID-19. Sa panahong ito kung saan kami ay nasa GCQ pa rin, nawa po ay samahan mo po ang aming mga kapatid. Samahan mo po ang bawat isa. Patuloy mo nawa po kami nilayo sa pagkakaroon ng karamdaman. At nawa po, ikaw ay makisa sa amin sa pagpuksa sa pandemikong sakit na ito. Dinadalangin namin na sa pangalan ni Jesus ay mawawala na ang virus na kumakalat sa aming lipunan. Dinadalangin din po namin sa iyo ang aming mga tagapanguna at tagapamuno ng bansa mula sa pinakamataas sa Pangulo hanggang sa pinakamababa sa mga kawani ng barangay. Pagtubayan mo nawa po sila at bigyan ng karunungan, ng kahabagan, ng puso at gayon din po naway turuan mo sila ng tunay na paglilingkod para sa mamamayan, para sa pangangailangan ng mga higit na nangangailangan naming kapatid at ng buong bansa.
Samahan mo nawa po ang buong Pilipinas, ang buong mundo sa pagpapatuloy ng buhay. Dinadalangin din po namin sa iyo ang amin pong Iglesia, buong Iglesia Unida Ecumenical. Samahan mo po nawa ang bawat kapatid namin at ang bawat sambahayan na sa mga pagkakataong ito ay nagkakaisa sa pagsasama-sama sa iyong ngalan. Samahan mo nawa kami, O Diyos, at patuloy na ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Nawa po'y patuloy mong kalingay ng bawat sambahayan. Patuloy mo po nawang paigtingin ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin upang nang sa gayon maging maigting ang bawat sambahayan. Naway patuloy mong bigkisin ng pagkakaisa ng pag-uunawa at pag-iibigan ang bawat tahanan. At dalangin namin na nawa po sa aming pagpapatuloy, nawa sa ilalim ng iyong kapangyarihan, kami ay patuloy na lumalim sa aming pananampalataya at patuloy na maging malawak ang aming pananaw sa buhay pananampalataya, buhay paglilingkod at bilang mga Kristiyanong Pilipino. Samahan mo po nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming mga gampanin at naway pangunahan mo ang taong itatayo mo sa aming harapan upang maging daluyan ng iyong mensahe. Pangunahan mo siya ng iyong banal na Espiritu, gayon din po ang bawat isa sa amin na makikinig ng mensahe mo para sa bawat isa. Samahan mo po kaming palagi nawa, O Diyos, at ang katagumpayan ng buhay na iyong pinagkaloob ang siya namin nawang tamasahin araw-araw. Ito lamang po ang aming mga samot dalangin. Ikaw na kababatid ng nilalaman ng aming mga puso at ng aming mga hibig. Tinataas po namin at binabalik namin ito sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manatili po sa pagkakatayo ang mga may kakayahan para po sa ating pagbasa ng Biblia na matatagpuan sa Mateo, Kabanata 10, talatang 4 na po hanggang 42 na babasahin ng ating kapatid na Adrian Doblas. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Biblia sa libro ng Mateo chapter 10 verse 40 hanggang 42. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil siya matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, titiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Maging pagpapala nawa sa mga nakabasa at nakarinig ang mga salita ng biyaya. Sa mga pagkakataon pong ito, mga kapatid, tayo po ay makakarinig ng mensahe sa awit mula sa ating pong Imus Unida Ecumenical Choir na may pamagat na blessings.
Comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each broken need, yet love us way too much to give us lesser days. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. This is not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trust of this life, the rain, the storm, the hardest nights are your mercies in disguise? Isang magandang bagay na tayo ay makarinig ng mensahe mula sa ating Diyos. At sa araw na ito, ang magiging daluyan o tagapagsalita ng mensahe o tagapagpadaloy ng mensahe ng Diyos ay ang ating pong tagapangasiwang pastor sa Karumatig Unida Ecumenical Church at Pangulo ng Lubon sa Misyon at Evangelisasyon, ang ating pong Reverend Emmanuel Infante. Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Isang malaking kagalakan at pasasalamat na ang inyong lingkod ay maging bahagi ng ating pagsambambahay. Nagagalak akong makabahagi
at maging isang instrumento ng kapahayagan ng Diyos sa atin sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aming puso ay maging kaaya-aya sa iyong paningin, o aming Panginoon na aming malaking bato at manunubos. Ang ating mga references, Bible references, ay nagbibigay diin sa ating pagtanggap sa pagkakaroon ng kaugnayan natin sa dakilang Diyos. Ang mga talatang ito sa Genesis 22, 1-14, Romans 6, 12-23, Matthew 10, 40-42, ay naglalarawan ng inaasahang buhay sa atin ng Diyos na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ipinaalala niya na ang buhay na tumanggap kay Kristo ay nararapat na mamuhay sa bagong buhay na kaloob ng Panginoon. Samo ni Pablo, manatili sa liwanag na nagmumula sa biyaya ng pag-ibig, isang buhay mula sa Panginoong Hesus na lumalakad sa katotohanan na tayo ay malaya na mula sa tanikala ng kasalanan. Niliwanag ni Jesus mula sa Ebanghelyo na isinulat ni Mateo na ang tumatanggap sa Kanya ay tumatanggap sa Diyos dahil ang Panginoong Jesus ay biyayang mula sa Diyos. Inilarawan ni Jesus na ang lumalago sa biyaya ay tumatanggap sa Kanyang mga lingkod. Ang gumagawang pananampalataya ay kumakalinga sa mga nangangailangan dahil ito'y ginagawa natin para sa Panginoon. Ang Genesis 22:1-14, kung babasahin natin, ay isang kapahayagan ng bahagi ng kasaysayan ni Abraham. At kung babasahin natin ang kasaysayan ni Abraham, makikita natin ang kanyang katapatan kay Yahweh. Sa loob ng maraming taon, naging makulay ang buhay ni Abraham na nakaugnay kay Yahweh. Ang kasaysayang ito at ang kwentong ito ay matatagpuan natin mula sa Genesis kabanatang 12 hanggang 22. Nang tumugon si Abraham, tinanggap niya ang hamon ng pakipagtipan niya kay Yahweh. Pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos na lalago o dadami ang kanyang lipi. Magiging bayan ng Diyos ang kanyang angkan at si Yahweh ang kanilang magiging Diyos. At kikilalanin ng mga bansa ang bansa nagmumula sa kanyang lipi. Si Abraham ang ama ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa kanyang buhay ay patutuo ng lumalagong biyaya, gumagawang pananampalataya. Pinatatag ito ng kanyang pagsunod mula nang siya'y tawagin ni Yahweh. Abraham, make a choice. Nang tanggapin niya ang tawag ng Panginoon. Hindi siya pinilit ni Yahweh o siya'y sumunod out of curiosity, kundi dahil alam at kilala niya ang tumatawag sa kanya at si Abraham ay kilala ni Yahweh in and out. Ang Genesis 22 verses 1-14, ayon sa mga Bible scholar, ay ang ultimate test ng kaugnayan ni Abraham at ng kanyang pananampalataya kay Yahweh. Ano kaya ang mararamdaman natin kung tayo ang sinabihan ni Yahweh na ihandog natin ang isa sa ating mga mahal sa buhay? Marahil, maraming papasok sa ating mga isipan at maitatanong natin
sa ating sarili, bakit? Isang napakalaking bakit. Paggising ng umaga, inihanda ang lahat ng kanyang pangailangan sa paghahandog, panggatong, asno, apoy, at iginayak si Isaac. Kasama ang dalawang alipin, naglakbay sila ng 3 araw hanggang sa makarating sa bundok ng Moriah. Tumungo ang mag-ama, Abraham at Isaac, sa dakong itinuro ni Yahweh kung saan gagawin niya ang kanyang pagsamba at paghahandog. Maging si Isaac ay makikita natin ang kanyang pananampalataya. Matapos na siya ay sagutin ni Abraham, nang tanungin niya ang kanyang ama, ibibigay ng Panginoon ang ating ihahandog. Siya ay matahimik na lumakad, at sa kabila ng siya ay ginapos at inihiga upang ihandog, hindi na siya nagtanong. Mababakas ang pagtitiwala ni Isaac sa pananampalataya ni Abraham na kanyang ama. Dahil nakita ni Isaac ang uri ng pananampalataya at pagsunod ng kanyang ama kay Yahweh. Pagsunod. Maraming uri ng pagsunod. Pagsunod na napipilitan dahil sa takot o dahil sa binabayaran. Pagsunod dahil sa iniisip natin na ito ay isang obligasyon, tungkulin nating sumunod. In military parlance, obey first before you complain. Bulag na pagsunod. Ang sabi ng rank and file, sumusunod lang kami sa nakatataas sa amin. Sumusunod dahil walang ibang option kundi ang sumunod. Pagsunod na may pagtsutsumikap. Sa buhay ni Abraham ay nakalarawan ng uri ng kanyang pagsunod kay Yahweh. Una, walang pag-aatubili at pag-aalinlangan. Lumakad si Abraham sa pagsunod kay Yahweh. Iniwan ang haran na kanyang bayan na kinalakhan at mga kababayan. Isinama lamang niya si Sarah, ang kanyang asawa, si Lot, ang kanyang pamangkin, mga alipin at ang kanyang kabuhayang naipon. 75 taon na siya nang siya'y maglakbay patungo sa lupang pangako at pag-asa sa pangako ng pakipagtipan ni Yahweh. Hindi nagdalawang isip, walang pagtatanong kung saan siya patutungo. Hindi niya tinanong kung nasaan ang lupang pangako. Ganito rin ang inaasahan at nais ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Ang nais ni Jesus ay ganito. Ang sabi ng Panginoon, sino mang nais sumunod sa Kanya ay kinakailangang pasanin ang Kanyang krus. Ang pagsunod na nais ng Diyos ay walang pag-aalinlangan at pag-autubili, na handang kalimutan ng ating komportableng pamumuhay, tulad ng pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa krus ng kamatayan para sa katubusan ng marami. Pangalawa, ang uri ng pagsunod ni Abraham ay isang pagsunod ng walang pasubali at pagtatanong. Na magdinig ni Abraham ang tawag ni Yahweh at sabihin na ihandog si Isaac. Sinunod niya ang nais ni Yahweh. Bagamat si Isaac ay panimula ng katuparan ng pangako ni Yahweh, na pararamihin ang kanyang lipi. Kasindami ng bituin, kasindami ng mga buhangin, at
magiging kanyang bayan. Hindi niya tinanong si Yahweh tungkol sa kanyang pangakong ito, ni sinabihan na susunod ako sa iyo basta tuparin mo lang ang iyong pangako sa akin. Sa Mateo 8, talatang 19 hanggang 23, at Lucas 9:77 hanggang 62, ay mababasa natin sa mga talatang ito na ang pagsunod kay Jesus ay hindi nangangahulugan ng komportableng pamumuhay, kundi ito ay paglimot sa sariling kapakanan, walang pasubali at kondisyon. Malimit, nadidinig na natin ang tawag ng paglilingkod. Ngunit madalas, ang sagot natin ay, "Teka muna, paano na ang aking pamilya? Paano na ang aking pangarap? Ano na ang mangyayari sa aking buhay?" Nalilimutan natin sa pagtawag sa atin ng Panginoon ay laging lakip ang pangako na huwag kang mag-alala. Sagot kita, ako si Yahweh ang bahala sa iyo. Ang pangatlong uri ng pagsunod ni Abraham ay lubos na pagtitiwala. Nang umalis si Abraham sa Haran, lubos ang pagtitiwala niya na hindi siya pababayaan o iiwan ng kanyang Diyos na tumawag sa kanya. Nang tawagin ni Yahweh si Abraham, ay lakip ang pangako ng tipan, at ang sino mang magpapala sa kanya ay pagpapalain, at ang sino mang susumpa sa kanya ay susumpain ni Yahweh, at ang lahat ay kanyang pagpapalain sa pamamagitan ni Yahweh. Ang pananampalataya ni Abraham ay pinatotohanan ng kanyang pagtitiwala sa mga pangako ni Yahweh. Bagamat ang pagtugon ni Abraham sa tawag ng Panginoon ay napakagandang patotoo at halimbawa ng pananampalataya, masasabi rin natin sa kanyang paglalakbay sa pananampalataya ay hindi naging magaan. Hindi rin naging madali. Marami siyang pinagdaanan. Maraming pagsubok sa buhay. Meron siyang pinagtagumpayan at meron din siyang hindi napagtagumpayan sa mga pagsubok na kanyang hinarap. Sinubok ang kanyang kakayahan ng pagtsatsaga at paghihintay. Sa kabila ng kanyang kahinaan, sa buong panahon ng kanyang buhay at paglalakbay, patuloy siyang sinamahan ng Diyos. And at the end of the day, natutuhan niyang magtiwala ng lubos kay Yahweh. Nang hingiin ni Yahweh si Isaac, wala nang pag-aatubili, wala nang pasubali, wala nang pagtatanong. Buong pagtitiwalang ibibigay ni Abraham ang kanyang buhay at ang anak. Pinagtubayan ni Abraham ang ultimate test of his faith and obedience kay Yahweh. Nang akmang sasaksakin at papatayin na ni Abraham si Isaac, lumitaw ang anghel ni Yahweh at siya'y pinigilan. Pinakita sa kanya ang isang lalaking tupa na siya niyang naging handog na ibinigay ni Yahweh sa panahon at sa pagkakataon ng kanyang pagsamba. Ang sabi ng anghel kay Abraham, "Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak." Genesis 22:12. Ang ating pagsunod ay nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus.
Inaasahan sa atin na tayo ay susunod sa kanyang kalooban tungo sa bagong buhay na inilaan sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Malaya na sa tibo at tanikala ng kasalanan. Namumuhay na sa liwanag dulot ng kaugnayan natin kay Kristo. Tayong lahat ay tinawag upang maglingkod. We are called to priesthood upang pangalagaan ng isa't isa at akayin ng sangkatauhan sa bagong buhay dulot ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Lakip ang pangako ng pakikisama ng Diyos at ng mga talento para sa ating paglilingkod. Efeso 4:12. Sa ating pagsunod, inaasahan ng Diyos ang walang pag-aatubili, walang pasubali, at buong pagtitiwalang lalakad sa bagong buhay na inilalaan sa atin, maging ito ay sa ilalim ng new normal. Dahil alam natin sa ating puso na sagot tayo ni Yahweh. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan sa kabila ng ating pagkukulang sa pagkatawag sa atin ng Diyos upang maging lingkod niya. Si Abraham ang pangunahing halimbawa ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Pagmasdan natin ang halimbawa ni Abraham tulad ng pagmamasid ni Isaac sa kanyang ama. Sundan natin ang halimbawa ng uri ng pagsunod ni Abraham kay Yahweh. Tulad ni Abraham, mayroon din tayong mga kahinaan at kalakasan. Ang pinakamabisang pangsanggalan sa ating mga kahinaan ay ang patuloy na pag-aalaala sa mga kabutihan ng Diyos at pangako na kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sumunod tayo. Ito yung biyayang lumalago sa biyaya at gumagawang panampalataya sa kalooban ng Diyos na walang pasubali, walang pag-atubili, at may lubos na pagtitiwala. Let us keep the faith sa ating Panginoong Kristo and obey the leading ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. God bless us all. Maraming salamat at magandang araw na muli sa ating lahat. Amen. Mga kapatid, ihandog po natin ang ating mga kaloob bilang pasasalamat sa ating Diyos. Ihandog din po natin ang ating mga ikapu, tanda ng ating katapatan sa Diyos. At ihandog natin ang ating mga pangako bilang paglilingkod sa paraan ng pagbibigay. Ilagay po muna natin sa isang lalagyan ang ating mga kaloob, ikapu at mga pangako. At sa pagkakataong titipunin ito ng ating tresurera, ay atin pong itong ipagkakaloob. Tayo po para sa ating pong paghahandog. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Awitin po natin ang awit ng pagkakaloob. Ang pamig kaloob sa'yo'y ihandog. Anumang aking maipong ay biyaya ng Diyos. Natiwala ka
pong tumayo ang mga may kakayahan para sa paghahandog natin ng ating mga kaloob. Makakaupo na po ang pagulungan at sa pagkakataon pong ito, patuloy nating italaga ang ating mga buhay sa ating Diyos. Ating awitin ang himno ng pagtatalaga sa kanyang pangako'y naninindigan, himno bilang 68. Sa kanyang pangako naninindigan, sa buong buhay ko'y mapupurihan. Malagay sa langit ang isasaysay, sa tipan ng Diyos mananahan. Matatag ako sa aking maglilipas, sa pagkakalang Diyos ay matatag. Aming pinaninindigan kay Jesus, natubos ako dahil sa pag-irong. Aming kahumpay sa pagkikita mo, pagniwayang pangako ng Diyos. Matatag ako sa aking maglilipas, sa pangako ng Diyos ay matatag. Naanyayahan po na tumayo ang mga may kakayahan para po sa ating panalangin ng pagtatalaga. Aming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ikaw ay patuloy na nagsalita sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mensahe mo na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mga pagpapala at biyaya na patuloy mo hindi ipinagkakait sa amin. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan. Sa mga pagkakataon pong ito, kami ay patuloy na nagtatalaga ng aming mga buhay. Kami ay patuloy na nagko-commit ng aming mga sarili sa iyo. Tulad ng aming awit, aming pinanghahawakang matibay ang paninindigan sa iyong pangalan. Nawa sa aming pagpapatuloy ng buhay, ipagkaloob mo po nawa sa bawat isa ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon. Patuloy nawa na kamti ng bawat tahanan ang iyong walang hanggang pag-ibig. At gayon din, kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod, sa aming paggawa ng pananampalatayang lumalago sa iyong ngalan. Samahan mo po kaming palagi aming Diyos sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen. Sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, patuloy nating tamasahin at tanggapin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos. Patuloy nating taglayin at angkinin ang pagliligtas ni Kristo Jesus. Patuloy din nating damhin ang pakikiisa, pakikipisan at pagsama ng Espiritong Banal. Sa ngalan ng iisang Diyos na manlilikha, manunubos at mga aliw, magpatuloy tayo sa ating pamumuhay ng pananampalatayang gumagawa, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ngayon, bukas at sa hinaharap, pag-asa ay tanging sa Diyos, tamang ibinigay, at nagpatuloy sa paglilingkod. Hindi lang na maging saksi ng Diyos. Muling nagsimula ng kaisang ganap. Tagayin natin ang kapayapaan mula sa ating Diyos ngayon at magpakailanman.